Rule number 5. Noon, wala naman raw ganito. Talagang mapapasabi ka na lang na pahirap ng pahirap ang buhay dahil nagiging mahirap na rin yung mga dapat mong gawin para lang may ma-achieve ka. Katulad na lamang ng panuntunan na ito. Sabi nila, wag mo raw ipakita kasi kung mahal ka rin ng isa, kusa na lang mangyayari ang lahat. Kaso, nakakawalang gana. Bakit parang hanggang ngayon, wala namang nangyayari? Bakit parang hanggang ngayon, di naman umuusad? Bakit habang nadadagdagan ang araw, nababawasan rin ang pag-asa? Akala ko ba, gagana to? O baka ako lang yung may problema? Baka matagal ko nang sinusubukan, pero hindi ko man lang tiningnan. Tiningnan kung dapat na ba akong sumuko sa kanya. Oo nga pala. Hindi lahat ng rule ay bagay sa lahat. Oo nga, ang rule ng trapiko sa highway ay hindi naman parehas sa mga liblib na lugar. Oo nga't ang rule ng Panginoon at ng siyensya ay madalas hindi nagtutugma. At oo nga't ang rule number 5 ay baka hindi ko dapat ibigay sa kanya. Siguro, tama na nga. Tulad ng pagsuko mo kapag nahuli ka na lumabag sa panuntunan ng trapiko o ang pagsuko mo sa debate patungkol sa batas ng siyensya at ng Diyos. Susuko na lang rin ako sa kanya. Aaminin ko na lang. Aaminin ko na lang nang lumuwag na ang pakiramdam ko. Baka nga dito pa maging okay ang lahat. At eto na. Ginawa ko na. At ngayon, kami na. Kaya pala, nag-aantay lang rin pala siya. Dapat pala, hindi ko na ginawa. Pero okay lang. Dahil doon, mas nagkaroon ako ng oras para pag-isipan ang lahat. At napakinggan po natin ang pinamagatang rule number 5 na napaka-prevalent sa social media, lalo na sa TikTok. Kunwari may mga, di ba usong-uso sa TikTok yung mga yung mga content na picture, yung slides, tapos may tunog na ganun. Basta yung mga iba't ibang sound, o kaya yung mga umaasa, nakumanta na, wala na. Pero yung mga ganun, di ba, tapos may slides, tapos may mga nakalagay na mga description, kinemero, mga caption. Tapos tingin ka sa comment section, may mga doon, di ba, yung mga blue highlighted na mga comment. Rule number 5. Na nung una sabi ko, ano ba to? Yun. At sabi nila, yun nga, nabanggit kanina, yung rule number 5, ito daw yung rule na wag ka daw masyadong showy, na wag mo daw ipakita na mahal mo yung isang tao, na lalo na kapag hindi ka pa sigurado, 'di ba? Lalo na kapag hindi mo pa nararamdaman na mahal ka rin niya, 'di ba? Kung papakinggan mo siya,
'di ba? Without knowing yung whole thing kung bakit siya ginagawa, bakit kailangan mo siyang gawin. Napaka-contradicting niya, 'di ba? Sabi nga 'di ba dun sa nabasa natin kanina, noon wala namang ganito. 'Di ba? Na dati pag mahal mo yung tao, pakita mo, 'di ba? At magugulat ka na lang siya din. Ganon din siya. And usually ganon, 'di ba? Maswerte mo kung ganon. 'Di ba? Pero nauso ngayon yung rule number 5. Bakit? Sa una parang ang hirap niyang intindihin, ang hirap niyang i-explain, ang hirap niyang i-elaborate. Kasi nga we are used to the idea na kapag ka mahal mo yung tao, ipakita mo. 'Di ba? Sabi ng rule number 5, show no love. 'Di ba? Paano 'yun? 'Di ba? Marahil siguro ito yung wow, ang lalim. Marahil siguro ito na yung epekto ng pagbabago ng panahon. 'Di ba? Lalo sa Pinas na ngayon pa lang nag-e-emerge yung mga ganitong klaseng idea. Ay, 'di ba? Sabi kasi nila, pag masyado mo raw pinapakita yung pagmamahal mo, para kang nababaliwala. You see that, 'di ba? And some of you will think na, ay, oo nga, no, nararamdaman ko rin to ngayon. 'Di ba? 'Di ba? Iba sasabihin, uy, bakit ganun? Ako din, same. 'Di ba? And marami sa ating nakakaranas nito. Sa totoo lang. Pero alam mo 'yon. Kung titingnan mo siya, ang dami niya ring sakripisyo na dapat gawin. No? Na alam natin na yung love dapat ine-express. Pero kung babalikan natin yung definition ng love, kaya pala sabi nila, wag mo ipakita. Kasi, sabi, love is a two-way emotion. Meaning, hindi mo matatawag na love. Sabi, kung isa lang yung may pakiramdam. It's just affection. 'Di ba? Pero pag nagsama yung dalawang affection, dito nagkakaroon ng love. Kaya pala, sabi nitong rule na to, wag mong iparamdam o wag mong ipakita kung wala naman talagang pag-ibig na nabubuo. Kasi baka puro ikaw lang at sa huli, masasaktan ka lang. Pero sabi nila ang hirap daw. Well, in principle, it seems na madali siya. Diyos ko, iyaano mo lang yung feelings mo. Tatanggalin mo lang. 'Di ba? Sasabihin ng mga kaibigan mong nagmamagaling tapos pag sila na hindi na kaya. 'Di ba may mga ganyan tayong friends? Ang galing-galing mag-advise. Tapos pag sila na, ang hirap-hirap. Yan kasi. Pero, ano ba yung nagpapahirap? Balikan natin yung kanina. Napansin nyo sa dulo. Sama ko yung dulo nito, basahin ulit natin. 'Di ba sabi niya, aaminin na lang niya lahat, no? Aaminin ko na lang na lumuwag ng pakiramdam ko. At eto ginawa ko na. Ngayon kami na. Dito, pinapakita din yung hope,
Ito yung nagpapahirap yung pag-asa. 'Di ba? Na baka kung ipakita ko, baka mas maramdaman niya. O baka nag-aantay lang siya. Kasi dito sabi kaya pala, nag-aantay lang rin pala siya. 'Di ba? What if? Ayan na. Yan yung nagpapahirap, yung what if. Ang dami kasi nating what if sa buhay. Na baka pagsabihin ko, or baka pag pinaramdam ko, pinakita ko, ayun na. Pero again, there's a side of us na hindi, baka masira lahat. Yun yung nagpapahirap. Lalo na kapag alam natin na gustong gusto natin yung tao, desidido tayo, yun yung nagpapahirap. Kasi mas lumalaki yung pag-asa natin at nagiging asa, umaasa. Pero well, sabi nila, sa mga panahon na naguguluhan ka, ang dapat mong balikan, alam mo kung ano? Ang sarili mo. Correct. Sa mga panahong nahihirapan ka, balikan mo yung sarili mo. Ikaw ba okay? Komportable ka pa ba? Kasi at the end of the day, sarili mo pa rin yung dadamayan mo. Sa oras na masakit, nagdurugo, lahat ng mga mapanakit, ng mga salita, yan. Sarili mo. Sarili na marunong magpatawad. Sarili mo na nagmamahal. Sarili mo na tanggap ang kanyang pagkatao. At sarili mo na malakas. At sa mga naniniwala dyan sa spiritual world, na may pagtitiwala. Or sabi natin, kahit yung pagtitiwala na makamundo. Yung makatao. Diba? Yung nagtitiwala sa sarili. Well, ayan nga pong rule number 5 dito sa FBC Philippines with yours truly, ako po, si Kuya Maki. At ayan, pwede niyo po akong i-follow sa aking mga socials. Lahat po yan at Maki on the Air. MAKKYONTHEAIR. Pwede niyo pong i-send dyan ang inyong mga entries kung gusto niyo pong mag-send ng mga ganito. Or pwede rin sa email, thefbcphil@gmail.com. That's thefbcphil@gmail.com. At abangan ulit ang aming next episode dito sa YouTube at sa Spotify ng FBC Philippines. Well, that's it. Thank you so much. Tingnan natin kung anong susunod natin mapapakinggan kasama si Kuya Maki. Dito. Sa walang title. Isipan nyo ng title. Dito sa FBC Philippines. Paalam. Bye-bye.